Kaya kaming mga Duterte diehard supporters, political vloggers, hindi po kami titigil sa aming kadadakdak. Hindi rin po kami titigil sa aming pagsiwala at ano po ang katotohanan. At hindi po kami titigil magsalita at magkomento sa mga isyu sa lipunan dahil nasa demokrasyang bansa tayo. Na kahit takot-takutin pa kami ng mga buhaya dyan sa Kongreso, dyan sa Batasan Complex na ipapatawag. Alam niyo ba, trip talaga ng Marcos admin ang mga Duterte diehard supporters. Nakakahiya itong Kongreso ngayon. Nakakahiya ho itong 19 Congress under tambaluslos at ngagba admin. Pinagtripan talaga kami. Pinagtripan lahat po ng mga nagkikriticize sa kanila. Kasi nga daw perpekto sila. Perpekto ba kayo? Walang perpekto po na tao. Umabot na ho sa 40 ang pinatawag na mga political vloggers. Sipin nyo yan. Nakakahiya kayo dyan. Wala na kayong ibang naisip. Ito lang talaga. Pag pinatawag ba ninyo ang mga political vloggers, magmura bang bilihin? Yayaman na bang Pilipinas? Magmura na bang pamasahe? Magkaroon ba ng maraming trabaho pagkatapos ng kanilang investigasyon? O baka naman ho. Talagang sinadya lang nila yan. Dahil mas madiin po ang komentaryo ng mga DDS political vloggers kumpara po sa mga NUWM supporters. Sabi, bakit walang BBM vloggers? Para lang kasi sa amin yan. O ito, the House of Representatives invites at least 40 social media personalities to serve as resource persons. Resource persons, ha? For the hearing on fake news and disinformation set on Tuesday, February 4. Sa Martes na po ito, February 4. Ayan. The House Tri-Committee composed of the Committees on Public Order and Safety, Public Information and Communication Technology will lead the inquiry into the spread of false information online, its impact on national security and possible measures to combat it. National security? Paano nangyari? Paano nakonekta sa national security? So, ang ending nito, sedisyon. Ang ending nito, destabilisasyon. Gagi, ha? Tingnan mo, ha? Most of the invited social media personalities are pro-Dutertes. Isipin nyo. Karamihan sa 40 social media personalities, mga pro-Duterte. Di ba kayo nahiya sa inyong mga pagmumukha? Maliwanag pa ho sa sikat ng araw, itong investigasyon, hearing umano, ng TRICOM patungkol sa mga fake news, ay para lamang ito sa mga nagkikriticize sa kanila. Mga balat sibuyas. Ayaw mapuna. Kung ayaw nyo makriticize kayo, mag-resign kayo, mga animal kayo. Pro-Dutertes talaga, wala man na fact-check sa mga pro-Duterte political vloggers. Mas maraming na fact-check na mga ensaymada vloggers kaysa mga DDS. Ako, ang tagal ko na, hindi po ako na FB fact-check, hindi po ako na fact-check. Sa awa ng Panginoon, ipinagmamalaki ko po yan sa inyo. Wala po tayong fake news. Dahil 100% reaction channel tayo. Commentary channel.
Among those are Sas Rugando. Invited si Sas Rugando. Loren Badoy, Jeffrey Silis, Banat Bay, Maharlika. Marami pang iba. Attorney Trixie Cruz, invited din. Mark, si Mark, pilido ni Mark, invited din. Si Joey De Vibre, invited din. Maraming invited na mga DDS political vloggers. Isa lang ang ibig sabihin yan, Dan Fernandez. Pinapatahimik nyo po ang mga political vloggers. Gisonsa, invited din. Ako, hindi invited. MJ Mundiar, invited din. Is MNI. Alam nyo ho, hindi ho nakakatuwa itong power tripping ng mga mambabatas under Marcos admin. Nakakahiya. Nakakahiya ho ito. Hindi po ito dapat ikakatuwa kahit ikaw ay BBM supporters. What if gagawin din ito ni Inday Sara sa inyo? Tanong ko sa inyo. Kung maging presidente si Inday Sara, maging presidente naman talaga yan, papayag kayo, ganun din ang gagawin ni Inday Sara? Gagawa ng committee para lamang imbestigahan ang mga nagkikriticize, mga tungaw kayo? Mga political vloggers, i-invite nyo? Yang ginagawa ng Kongreso, hindi nakakatulong sa bayan yan. Pagkatapos ba ng mga hearing nila sa aming mga political vloggers, magmura na ba ang bilihin? May 20 pesos per kilong bigas na ba? Makakreate ba ng maraming trabaho? Yung mga nagugutom, mabibigyan ba ng trabaho? Pagkain, hanap buhay. Yung mga walang bahay, mabibigyan ba ng bahay? Yung mga kalsadang bulok-bulok, magagawa na ba yan? Yung flood control projects na hinahanap natin, magkaroon ba? Nagtanong lang. Ipagmumukha ko talaga sa mga butante sa mga distrito nila na ito yung kongresista ninyo. Ito lang yung ginagawa sa loob ng 3 taon. Pati sa mga party list, walang nagawa para sa bayan. May nagawa para kay Tambaluslos at kay Ngagba. Pero sa interes ng maraming Pilipino, wala pong nagawa ang mga yan. Ito ba yung interes ng maraming Pilipino? Para sa akin, hindi. Yan ay interes lamang ng mga takot makriticize. Mga takot mabatikos. Pag ikaw po ayaw mong mabatikos, mas maganda mag-resign ka na lang. Dahil ginagarantiya ng saligang batas yung bill of rights, yung freedom of expression at freedom of speech. Kailanman ay hindi pwedeng isuppress yan. Kailanman ay hindi pwedeng kitilin yan. Yan ay ginagarantiya sa isang demokrasyang bansa. Ang malayang pamamahayag ay hindi po pwedeng kitilin ni numan. Pag kitilin mo yan, may problema sa gobyernong ito.